Magandang gabi mga kapatid. Uli po tayo nandito sa ating pag-aaral po sa Facebook, sa ating Facebook Live. Ngayon pong Sabado po ng gabi, alas 8. At ang ating pong pag-aaralan, dahil ang ating pag-aaralan po ay tungkol po sa mga kasulatan po sa ating serye. General information about the Bible. Meron pong kakibat na pag-aaral po sa tinatawag nating panahon ng mga magulang o patriarchal period. Ito po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Sa ating po mga kaigsuonan na maayong gabi sa inyong tanan magsunod sa ating po mga kakabsat na ibang gabi kada kay amin kakabsat. Diyan sa ating mga katugangan sa Bicol Region, Diyos maraki na banggi sa Indugabos. Sa mga tagapangasinan, Masanto si Labi at si Kayon, amin. Sa Carabao Island, mayroon ng gabi, dito po sa may papay, kaya ko nga. So yun nga po ang ating matutukayan po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ito po ay patungkol po sa pagkalatang kaalaman sa banal na kasulatan at kakibat po ang ating pag-aaral sa panahon ng mga magulang. Makikita natin may iba-ibang kapanahunan po sa banal na kasulatan, different dispensations. Basically, there are 3 dispensation na ating pag-aaralan po sa gabing ito, mga kapatid. Sabado ng gabi. Bukas po ay araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. So, kailangan natin ihanda ang ating mga sarili sa gabing ito. Tayo po ay magpahinga ng maaga upang magkaroon tayo ng malakas na pangatawan at malinaw na kaisipan sa pag tayo po ay sumamba bukas ng araw ng bukas. So, ang salitang Bible, ito po ay galing po sa Griegong salita na Biblios. Biblios. Nag-ibig sabihin, isang aklat. So, the word Bible comes from the Greek word Biblios, which simply means a book. So, ito po ay isang aklat na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. It is God's Word. Ito lang po ang aklat na masasabi nating galing sa Diyos. It comes from God. Hindi siya galing lang po sa Diyos. Ito lamang aklat na pwede natin sabihin na galing sa Diyos. It is God's Word. Ito ang salita ng Diyos. Ito'y galing sa bibig ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 4, nagtuksong po ng Diablo ang ating Panginoon. When the devil tempted our Lord, dito po ang sabi niya, sa verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So the Bible came from the mouth of God. It was inspired of God. Ito po ay galing mismo sa Diyos. Galing sa hininga ng Diyos. Yung nga po yung ibig sabihin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it inspired of God. Literally, God breath. Ito po ay galing sa hininga ng Diyos. Sa Tagalog, basahin natin, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng manggawang mabuti. So it's God's Word. Itong salita po ng Diyos. Ito po ay sa lahat po ng mga aklat, lahat ng mga aklat na pinagbibili sa loob ng isang taon, ang Biblia ay palaging perennial top seller book. Ito ay palaging number 1 sa mga aklat na binibili. Ironically, the Bible is the world's perennial top seller book. Ironically, dahil hindi binabasa ng tao. Ironically, they buy the Bible, but they don't read and study it. So it's ironic. It's the perennial top seller every year.
yung makikita natin sa mga tweet. Maraming interesado sa Biblia, maaari sa bibili lang, hindi mababasahin. Hindi yan ang kahalagahan po ng Biblia. No? Ang Biblia, aklat na dapat natin basahin. So, ito po ay galing sa Diyos. Paano ang proseso na ito'y nanggaling sa Diyos? Tandaan po natin, ito'y galing sa Diyos. Bawat salita, bawat titik na mababasa natin sa Biblia ay galing sa Diyos. Hindi ito inimbente ng tao, hindi ito galing sa tao. Aling mang salita, hindi galing sa tao. Ito'y galing sa Diyos. So, sabihin, hindi ang ipinakilala ng Diyos, ang pinahayag ng Diyos ay hindi po ang kanyang kaisipan, kundi ang mga salita. Sa mga propeta, yan po ang ating palaging mababasa na salita ng Diyos ang binigay sa mga propeta. Ano po? Dito po sa limbawa, dito sa Jeremias, Jeremiah, chapter 1, verses 1 and 2. Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilkias, isa sa mga pari na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin, na sa kanya dumating ang salita ng Panginoon. Tingnan, words of the Lord. Na ng araw ni Josias na anak ni Amon na hari ng Juda na tatlong taon ng kanyang paghahari. So, salita ng Diyos. Halos lahat ng mga propeta nagsasalita sa ganong klaseng panimula. Ang salita na si dumating kay ganito, ang salita na si dumating kay Isaiah, etc. So yun po salita ng Diyos, literally. At ang proseso po nito ay ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ibinigay ang mga salita sa mga tao na pinili ng Diyos na may pakilala ng kanyang salita. At ito'y naisulat at naging Bible. Interestingly, 40 men who lived over a span of 1,600 years from varying backgrounds, yet no proven contradictions. There are alleged contradictions of the Bible, but they are just alleged, not proven contradictions. So, dito makikita natin, it shows a guiding mind behind the Bible, like a conductor with an orchestra. Sa isang orchestra, hindi naglalaban yung mga nota ng mga musikero. Mga iba-ibang nota nagsasama para sa isang maayos at magandang tinig, music. Ganyan din po ang Biblia. Ito po ay span of 1,000 years. 40 men from different places, from different backgrounds. They wrote, and yet there's no contradictions. Paano paraan po? Dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ito ang ating matutunghayan. 2 Peter chapter 1 verse 21. Basahin natin. Ito ang ating basahon nato mga ikson kung atong maigala. Dito po sa 2 Peter chapter 1, ito ang ating makikita. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya ng kasulatan nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong nidyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So, sila ay nagsalita mula sa Diyos, hindi nagsalita mula sa kailang sariling kaisipan. Yung sa sa margin nitong salitang interpretation, ang ibig sabihin origin. Hindi walang sinamang bagay ng Biblia na ay nanggaling sa kaisipan ng tao na po. Yun ang makikita natin. So walang salita ng tao dito. Ito'y galing lahat sa Diyos. So inudyukan ng Espiritu Santo. They were inspired by the Holy Spirit. Ang mga salitang ito ay ibinigay ng Espiritu Santo sa mga taong ginamit ng Diyos, sa mga propeta at sa mga apostol, etc., etc. Ito pang ipahayag ang kalooban ng Diyos. Maliwanag pa rin po sa 1 Corinthians chapter 1 na ating babasahin sa chapter 2 verses 10 to 13. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao nasa kaniya. Kaya't walang nakakaalam sa mga isipan ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming itinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman na mga bagay na walang bayad ay binigay sa amin ng Diyos. Na mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi nang itinuro ng Espiritu na ipinangunawa ang espiritual na mga espiritual na salita sa ibang salin. So, salita ang ipinahayag ng Espiritu Santo sa mga apostol. The words from the Spirit. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Doon rin po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, ito po ang ating babasahin. Ano po? Ito ang ating matutunghayan sa verse 13. At kami patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang iyong tanggapin ang salita ng Diyos. Tandaan natin. Na inyong narinig sa amin, na inyong tinanggapin, iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ay sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So, pagpapahayag po ng mga apostol, ng mga propeta, ay mismong salita ng Diyos. Bawat salitang lumabas sa mga propeta, sa mga apostol, ay galing sa Diyos. Hindi galing sa kanilang sariling kaisipan. At ito pong pinagsama-samang ito ay naging Bible. The Bible. The book. Ang salita ng Diyos. So, tandaan po natin, lahat ng salita sa Biblia ay salita ng Diyos. Walang salita ng tao dito. Kung meron kayong katanungan dyan po, mamaya ay ating sasagutin. Kailangan rin po natin kilalanin. Ito pagkakamali na may iba sa kailang pag-aaral sa Biblia, hindi po nila tinitingnan ang mga natural na pagkabahagi ng Biblia. The natural divisions of the Bible. Meron po siyang pagkabahagi. Ito po isang aklat na may pagkakaisa, and yet may pagkabahagi. May bahagi, in other words, there's a division. May pagkabahagi sa kanyang nilalaman. Pwede natin itong tingnan sa dalawang paraan. Pwede nating pagbabahaginan ang Biblia sa pamamagitan ng mga aklat. So we can divide the Bible through the books of the Bible. O sa pamamagitan ng dispensation o sa mga kapanahunan. Dalawang paraan po yan, pagbibigay ng pagkabahagi. Pagka tinitingnan po natin yung pagkabahagi sa maklat, sa Old Testament, makikita natin mayroong tinatawag na history. Ito'y kasaysayan mula po sa panimula ng sanglibutan, sa paglalang ng Diyos, hanggang sa pagkatatag ng kaharian ng Israel, hanggang sa kanyang pagkabahagi sa timugan, North and South Kingdoms, hanggang sila naging mga alipin sa lupain ng Babylon, at sa kanilang pagbabalik, yung remnant, pagbabalik sa lupain muli ng Canaan. Ito'y mula sa Genesis hanggang sa Book of Esther. At meron din tinatawag Book of Wisdom or Poetry. Ito yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Hindi po ito mga literal na aklat. Ito yung mga literature na po. At meron din pong prophecy. Meron pong ating 4 na tinatawag na major prophets. Ito po yung Isaiah, Jeremiah, Lamentations, and Ezekiel. At may tinatawag na minor prophets. Ibig sabihin, ito yung mga propeta na mas maiksi ang kailang mga aklat kaysa doon sa mga major prophets. Major in the sense na mas mahaba ang kanilang isinulat. Minor in the sense na may maikling kailang sinulat, hindi po sa kahulugan na mas mahalaga yung sinulat ng mga major prophets kaysa sa mga sinulat na minor prophets. Pare-pareho silang mahalaga. Dito po sa minor prophets, ito yung Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Yun ang Old Testament. Pagdating sa New Testament, meron din po tayong gano'n.
Meron tayong biography. Ito yung kasaysayan ng buhay ng ating Panginoon mula sa aklat ni Matthew, Mark, Luke, and John. At meron din po tayong history. Yung po, Book of Acts. Ito yung kasaysayan ng pagkatatag ng iglesia at pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa panahon ng Roman Empire. At yung mga sulat ni Pablo. Meron po siyang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 na sinulat mula sa Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, at saka Philemon. At meron pang ibang aklat, letters to the Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Jude. At meron tayong prophecy, the book of Revelation. So yun po ang division ng Biblia sa mga aklat. Bakit mahalaga yun? Dito tandaan po natin, pag sinabi history, ito isang literal na bahagi. It's writing what happened, the events that occurred. So yun, literal. Kailangan natin unawain sa literal na paraan. Yung pong poetry, not necessarily literal. So ito yung mga figurative language. Ganyan din po prophecy. They use there is figurative language. So yung paraan ng pag-aunawa ay magkaiba. So ito po yung mahalaga. Simple lang pero mahalaga. When you are reading a literal book, you have to understand it literally. History, that's literal. Yun ang talagang nangyari. Pero pag tayo nagbabasa ng prophecy, it's highly figurative and highly symbolical. So iba yung ating paraan ng pag-uunawa. Ganon din sa New Testament. May mga bahaging literal na bahagi, may bahaging hindi literal na bahagi. So we have to understand according to the kind of writings. When it is a literal writing, you have to understand literally. If it is a figurative writing, you have to understand in a figurative way. Ganun makita talaga yun, hindi ba? Pag-alam po natin, hindi tayo mahihilo. May mga nagbabasa ng Biblia, binabaliktad nila. They make the figurative part of the Bible literal. They make a literal part figurative. Yun ang mahirap doon. Hindi mo maintindihan pag gano'n. You have to understand the style of the writings and understand it accordingly. May makita natin. Kung ito'y literal na bagay, ay mo na unawain na sa literal na paraan. Pero kung ito'y talinhaga, kailangan natin unawain sa paraan ng pag-uunawa ng mga bagay ng talinhaga. Common sense, di ba? Mahalaga po na makita natin ang Biblia sa ganyang paraan para malaman natin ang paraan kung paano natin ito unawain. Kung halimbawa, sinulatan ka halimbawa, sinulatan ka ng Social Security System, literal yun. Nabibigay siya ng sulat para for your information kung anong bagay na gusto niyang ipahayag sa iyo. Pero kung sinulatan ka ng isang poet, at binigyan ka ng poem, hindi literal yun. So you should unawain mo kung paano mo inuunawa yung mga poems. Di ba? So yung mahalaga po yan. Po. At makita rin po natin, ang Bible ay nahahati sa pagkalahatang panahon. Dalawang pagkalahatang panahonan. The Old Testament and the New Testament. Ang Old Testament, ito po yung naisulat originally in Hebrews. At sa ilang bahagi sa Aramaic. Ano po? Sa isang mahabang panahon mula 1500 BC to 400 BC. Yun po ang span ng Old Testament. Ito po ay tinatawag ng foundational sa mga isang na dapat natin unawain. Katulad ng dahil ito po ay tumatalakay sa pinanggalingan ng tao, saan nanggaling. At ang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. At makikita rin natin ang mga pakikipagkatipan ng Diyos sa mga tao. Halimbawa, pakikipagkatipan niya kay Noah, kay Abraham, etc. Yun ang Old Testament. Ang New Testament, ito ay naisulat sa tinatawag natin Koine Greek, meaning common. Ito po yung wika na common sa mga tao.
Unawa natin itong paraan. The English language, ibang-ibang klase yan. Meron pong conversational English. Ito yung ginagamit sa araw-araw na pagkikipagtalas-tasa. Merong formal English na ginagamit yan sa eskwelahan, school, universities, college, or when you do a dissertation or thesis. Yun yung formal English. So, ibang klaseng English po yun. Yung mga English na ginagamit at eskwelahan o in thesis at dissertation, mataas na rin na English yun. Hindi ginagamit sa araw-araw ng pakikipagtalas-tasa. Pero ang Biblia ay hindi po tumutungkol sa mga matataas na mga kaalaman. Ito'y tumutungkol sa fundamental na kaalaman ng kaligtasan. At ito'y para sa lahat ng mga tao. So ang ginamit po ng Diyos ay yung pangkaraniwang Grego na ginagamit ng mga tao. At ito pong New Testament, ito yung naisulat mula noong 52 AD to plus or minus 96 or 97 AD. Ito po ang kasalukuyang tipan ng Diyos sa mga tao sa panahon natin ngayon. Ito'y tinasabing bago sa kahulugan, hindi lamang bagong dating, hindi po lang ngayon, kundi bago ito dahil iba ito sa Old Testament. It is different, it is new because it is different from the Old Testament. At ang Old Testament, ito po itinanggalan ng Diyos, hindi bilang kanyang salita, kundi bilang kanyang tipan sa mga tao. So in other words, hindi na ito yung batas ng Diyos. Later we'll deal with that. Ito po, sa Hebrews chapter 7 verse 18, basahin po natin. Sa kabilang dako, mayroong pagpapulang bisa sa nangulang utos sapagkat ito'y mahina at walang pakinabang in the sense of dahil wala itong kapagpapatawa. Hindi ka pwedeng patawarin sa Old Testament. Wala itong bahagi ng pagpapatawa. Dito po sa 8 verse 13, sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niya yung lipas ng una at ang ginawang lipas at tumatanda yung malapit na maglaho. So, the Old Testament was abolished, inalis, at pinalitan ng bagong tipan. Kaya napakasimple na common sense lang po yun eh. Kung inalis na yung Old Testament, bakit pa tayo babalik doon? Kung meron tayong sentido common sense, kung inalis na yung una, ay hindi yung pangalawa nang umiiral, ba't pa tayo babalik din sa una? Hindi ko maintindihan, iba nagbabasa ng Biblia. Bumabalik sila sa Old Testament bilang batayan ng kailang pananampalataya. Bilang batayan ng kailang pagsamba. Inalis na nga lang Diyos yun eh. Pag inalis na. Hindi na pwedeng ibalik bilang kautusan. Kaya nga po sa Galatians chapter 5 verse 4, kapag bumabalik-balik tayo sa Old Testament bilang batayan ng ating kaligtasan, abay wala tayong kaligtasan. Sa Galatians chapter 5 verse 4, itong ating mababasa, kayo hiwalay kay Kristo, kayo mga nagnanais, aring ganap sa pamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyag. Liho ba? Bible one thing that we need the most to understand the Bible is common sense. Unfortunately, some people do not have common sense. Common sense really is not common. Yun po, ironically, yun totoo. So, tatlo po ang panahunan, basically. The Old Testament may dalawang panahunan. The patriarchal dispensation and the Mosaical dispensation. Isa lang po ang klat ng patriarchal period, yun ang Genesis. Pwede, we can describe in terms of religion as a family religion. At ang pangalawang dispensation, nagsimula po sa Exodus, in the giving of the law, at ang pag-alis ng basang Israel mula sa Egypt hanggang sa Malakay, ito yung Old Mosaical dispensation. Ito po yung batas na binigay para sa bansang Israel. So it's a national religion. At ang pinakahuling panahon ng Christian dispensation, isa-isa po nating pag-aaralan yan. Kung po kayo mag-alala, ano po. Yung Christian dispensation, the word Christian, ito yung panahon na dumating ng Panginoon at siya namatay sa krus na buhay na maguli at ibinigay niya kanyang bagong tipan, a new covenant. Ito po yung nagsimula sa Matthew, the Gospels, at natapos hanggang sa book of Revelation. It is a universal religion. It is for all men.
It's a patriarchal, God deals with families. It's a Mosaical or Mosaic, God is dealing with the nation of Israel. It's a Christian dispensation, God is dealing with all people, regardless of nationalities. So it's the universal religion. Nandun po tayo doon. We are now in the Christian dispensation. We are not under the Mosaic dispensation or the patriarchal dispensation. Totoo po, may batas ng Diyos yung mga yon. But it was the patriarchal law was for the patriarchs. The Mosaical law of Moses was for the nation of Israel. And the gospel is on the New Testament is for all men. So yun ang makikita nating dispensational division of the Bible. Kailangan natin kilalanin or else maliligaw tayo. Kaya nga po yung mananiligaw, pinaghahalo-halo nila eh. Hindi natin pwede paggaluhan yan. Mag-patriarchal, tandaan natin, tinaibigay kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. And then, nagsimula rin ba siyang Israel sa Exodus? So it was for the nation of Israel. Hanggang sa aklat ng Malachi, and Matthew hanggang Revelation is for Christians. For all men. Sa panahon natin ngayon. We are obligated to obey the New Testament. Not the Old Testament or the patriarchal law. Makikita natin. So punta po tayo sa patriarchal. The word patriarch means father. Patriarch. Father. So very simple. During the patriarchal period o panahon ng mga magulang, pinakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga pinuno ng mga pamilya or patriarchs. For instance, Abraham. Pinayag ng Diyos ang kalooban niya kay Abraham. Dahil alam niya ang kanyang dahil alam ng Diyos ang kanyang mga anak, si Abraham ay iutos niya ang kautusan ng Diyos sa kanyang mga anak. So Abraham, nakita natin, patriarch. Tingnan sa Genesis chapter 18, verse 19. For instance, si Abraham, sayin natin, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord." The way of the Lord. So may utos dyan, may kautusan ng Panginoon to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. So Genesis chapter 18, verse 19. So ang Diyos, pinakita niya kanyang kalooban, for instance, kay Abraham, who was a patriarch, o siyang pinuno ng kanyang pamilya. So ito nga po isang family religion. Yeah, patriarch. Patriarch means father. So dito po sa Acts chapter 2, basahin natin, verse 29, ano po, para sa ating kaliwanagan, kasi tayo po ay nag-aaral. Hindi po tayo, I do not dictate, we are studying. Hindi ko sinasabing automatically yung paniwalaan sinasabi ko. You have the responsibility to search the scriptures kung sinasabi ko ay galing nga sa katotohanan o hindi. That's the responsibility of the hearer. Dito po sa Acts chapter 2 verse 29, magkapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at nilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa mga araw na ito. At si David po ay pinanggalingan din ng bansang Israel. So he was called a patriarch. So literally a father kanya. Dito sa Acts chapter 7 verse 8. Basahin po natin po. Itong ating matutunan. Ako hindi ko nagkakamali. Ito yung pangangaral po ni Esteban sa mga Hudyo. At siya pinatay. Ano po? Dahil mabaksik ang kanyang pangangaral. Kung kayo po ay nagsasabing dapat di tayo mabaksik, paano yung mga si Stephen? Mabaksik ang pangangaral. Kaya nga siya pinatay. Kakaawa naman yung mga Kristiyano na ayaw nila yung ganong klase pangangaral. Ang ating Panginoon, may matapang din naman ng pangangaral. Siya pa actually po, matapang din ng pangangaral eh. Yung mga tao gusto nila ngayon, yung magandang pakinggan sa tenga, ewan ko sa inyo. Hindi naman lahat ng pagkangaral ay matapang. Pero hindi naman dapat lahat ng pangangaral ay magandang pakinggan. Dito sa Acts chapter 7 verse 8. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya tipan ng pagtutuli, kaya si Abraham ay naging ama, patriarch ni Isaac. At ito'y tinuloy ng kalawang araw at si Isaac na naging ama ni Jacob
at si Jacob ng 12 patriarka. So yun, you said father, patriarch. Dito rin po sa Hebrews chapter 7 verse 4 at ating titignan, babasahin po natin ako. Ito ang ating matutunghayan. Talagang napakadakila ng taong ito, maging si Abraham na patriarka, ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi na mga sabsami. Ano po? So ito po ang ating makikita. So patriarch. Ito yung panahon ng mga magulang ng bansang Israel. At ang kalooban ng Diyos ay ibinigay sa bansang Israel. So kung mag-concentrate po tayo sa patriarchal period, so paano kailang pagsamba? Ito yung family religion. So it's a family worship. Paano kailang pagsamba? Ang kailang pagsamba ay sila po yung nag-aahin ng mga hayop sa mga altar. Worship consisted of animal sacrifices offered upon altars. So ito marami tayong mababasa ganon dito po sa aklat ng Genesis. For instance, dito po sa 8 verse 20, sinunang Noah, ipinagtayo ni Noah ng isang dambana ang Panginoon, kumuha siya ng lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nagali ng mga handog na susunugin sa dambana. Meron din pong malinis at maraming hayop sa Old Testament. At meron din sa patriarchal period. Hindi po sinabi sa atin paano nalaman ni Noah yung by necessary interest, ito'y tinutusan ng Panginoon. Kung anong malinis at maraming mga hayop. Yung malinis na hayop, yun ang kinakain nila. At the same time, yun ang kailang iniaahin sa Panginoon. Basahin rin po na sa Genesis chapter 12. Ito ang ating makikita na po. Genesis chapter 12, verses 7 to 8. Ito po si Abram. Hindi pa sa Abraham. Abram. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham na sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya nagtayo ng isang tambanan sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon itinayo ang kanyang toda na nasa kanluran ang Bethel at nasa silangan ng Ai o A. Siya nagtayo ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. So, ang kailang paraan ng pagsamba is through altars. They make altars to offer sacrifices to God. Yun ang pagsamba ng tinatawag patriarchal period. What is the significance of the patriarchal period of the book of Genesis? Basically, it's a book of origin. Ito yung aklat ng pinagmula. It's a book of origin. For instance, all things. Ito po, napakaganda po nito. Sapagkat sa aklat ng Genesis, sinasabi sa atin that God created all things. Ang pakawang, babasahin natin yan. Makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Genesis chapter 2 verse 3. Dito po sa verse 1, ang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sa Genesis chapter 2 verse 3, dito po sa verse 1 o verse 31, nakita ng Diyos, Genesis 1 verse 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga na ika-6 na araw. Nayaring langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginagawa at nagpahinga siya ng ika-7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. So, ito yung nagpapakita sa atin kung saan ang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay. Ito rin po ang makikita natin ang origin ng kasalanan. Saan nanggaling ang kasalanan? Ito yung simula ng kasalanan. At dahil nga po ito ay nagpakita ng simula ng kasalanan, ito rin po yung nagpakita ng kasalanan ng pagpanimula ng pagliligtas ng Diyos. Naipakita sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Ibig sabihin, meron na siyang plano na magligtas sa Diyos. Doon po sa Genesis chapter 20:17, doon makikita natin ang isang detalyadong kasaysayan ng paglalang ng Diyos sa lalaki at sa babae na hindi natin makikita sa Genesis chapter 1. At may pinagbawal na alamanan ang Panginoon doon. Sinabi niya kay Adam sa verse 17, na mo nagkakamali.
Subalit po, verse 16, magsimula tayo. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa alamanan. Subalit sa punong kahoy ng pagkakilalang butit o masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw'y kumain niyaon ay tiyak na mamamatay ka. Unfortunately, kinain nila. Kinain muna ni Eva dahil si tinukso ng Diablo at kumain din naman ng lalaki. Yun ay mabatangan natin sa Genesis chapter 3. At sila'y pinarusahan ng Diyos. Pero sa verse 15 ng kabanatang yun, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa, at sa iyo binhi at sa kanyang binhi. Ito'y dudurog ng iyong ulo, at ikaw ay dudurog ng kanyang sako. Sino ang binhi ni Satanas? Ang bansang Israel. Yung mga tao nagsabi, ipako sa krus, yan ang binhi ni Satanas. Sino ang binhi ng babae? Yan ang ating Panginoon. So nagkaroon ng paglalaban ng binhi sa Satanas at ang binhi ng babae na walang iba kundi ang ating Panginoon later on. Ito rin po ang nagpapakita sa atin the origin of nations. Sa panahon natin, daan-daan ang mga bansa. Saan nanggaling yan? It originated from the scriptures. Siyempre, mas dumami pa sa panahon natin dahil nagkaroon ng pagkababahagi ng mga bansa. So, galing po sa Biblia. Yung po mga sa Genesis 11:1-9, makikita natin doon yung nung nagtatayo sila ng isang mataas na torre, Tower of Babel, later on yun ang Babylon. Gusto sila makating sa langit, sila po ay pinag-iwaywalay ng Diyos dahil binigyan sila ng iba't ibang wika para din sila magkaintindihan. At sila nagkaiwaywalay. That's the origin of nations. At sa panahon po ni Noah, ito yung tatlong pinanggalingan ng mga bansa. Si Shem, si Ham, at si Japheth. Yun po making sa Genesis 10:11. Doon natin mababasa po yun. So yun po isang kahalagaan ng tinatawag natin patriarchal period. Makikita rin po natin dito ang nature ng tao. Di tayo nanggaling sa matchik. We are not monkeys. We cannot come from the monkeys. Dahil tayo po'y naiiba. We are created in the image of God. Meron tayong spirit, meron tayong karunungan, meron tayong emosyon, at meron tayong pamumuno sa buong sanglibutan. We have dominion over the earth. Dito po sa Genesis chapter 1, 26 to verse 20, tayo po'y nilalang sa larawan ng Diyos. Nilalang po tayo sa larawan ng Diyos. Ano yung bahagi na nilalang sa larawan? Yan ang ating spirito. Ang ating katawan ay galing sa lupa. Tulad na mababasa natin sa Genesis chapter 2, 7-8. Yung ating katawan ay galing sa lupa. Tayo, yung espiritu ay galing sa Diyos. At ang kaluluwa ang nagbibigay buhay sa ating physical na katawan. So, at rin po makita natin na isang pang mahalagang bagay, the origin of marriage. Marriage did not come from governments. Marriage came from God. Hindi ang pamahalaan ang nag-uugnay sa atin bilang mag-asa, kundi ang Diyos. Ang pamahalaan ay katulong ng Diyos. Kaya nga nilalang ng Diyos ang pamahalaan. So kapag kang pamahalaan, ang kanyang ginagawa ay katulad ng pinag-uutos ng Diyos. Ito'y makikita natin sa marriage. Sa Genesis chapter 2, verse 24, we see the origin of marriage. So, therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Alam po ninyo, common sense, hindi po ito pinag-utos kay Adam and Eve. Common sense. Ito pinag-utos sa mga taong pagkatapos ni Adam and Eve. Dahil sila lamang may magulang. Si Adam at si Eva, wala naman magulang din. Sila'y diretso dala lang ng Diyos. So si Adam at si Eva, hindi natin pwedeng gamitin niya bilang model ng pag-aasawa. Wala namang, ang Diyos na nag-ano sa kanila, nag-join, di ba? Dahil sila ang dalawang tao. Kailangan ng witness, dalawang tao lang. Natatawa ko dun sa isang kapatid, sabi niya, wala namang witness si Adam and Eve. Of course, nung dalawa lang, anong witness doon? Why do you need a witness kung dalawa lang kayo? Common sense.
Mga kapatid, mga kaibigan, gamitin natin ang common sense. Kakailangan bang witness kung dalawa lang kayo? But later on, especially habang tumatagal ang panahon, you need witnesses for the covenant. Pagka meron kayong covenant ng pag-aasal and you have witnesses, pagsasamahin kayo ng Diyos. Sa panahon ng pamahalaan, yun ginamit ng Diyos ng pamahalaan to implement yung batas niya sa pag-aasawa. So yung proseso na pinag-utos ng pamahalaan, tumutulong yun doon sa kalooban ng Diyos. Hindi nagkakasala tayo pag susunod tayo sa proseso ng pamahalaan. Otherwise, walang kaisa ng pag-aasawa na ginawa ng Diyos. Ang Diyos po, hindi Diyos ng kaguluhan. Yan ay Diyos ng kaisa. Ibig said that, hindi ang pamahalaan ang nag-uunay sa mag-asawa, kundi ang Diyos. Baka naman magkamali naman kayo, iba na naman sasabihin na nakikinig. Sana we have to be fair. Kung ano narinig natin, yan ang ating sabihin. No? Hindi natin sabihin yung bagay hindi sinasabi na nagsasalita. That's a sin. Kasalanan niya. At makikita rin po natin, may mga tao na siya, God is love. We cannot punish people. Hell is not real because God is love. Babasahin niyo ang Biblia, babasahin niyo Genesis, that is not true. God is love, yes. But God is just also. Pwede niyang sirain ang mga bagay na kanyang ginawa. Pasinin niya sa panahon ni Noah. Dahil ang kasamaan sa lupa ay lumala ng lumala. Anong ginawa ng Diyos? Giniba niya ang buong libutan. Doon po sa Genesis chapter 6, 5 to 7, ito ang ating mamasahin, mga kapatid. Ito ang ating makikita. Natatawa ako doon sa mga tao, walang impyerno. Dahil hindi naman marunong magparusa ang Diyos. Sino nagsabi sa iyo? Pero sa Genesis chapter 6, di ba nagparusa ang Diyos? Dahil napakasama na ng tao. Basahin natin. Sa 5 to 7. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng kanyang mga pag-isip, ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilangang tao sa lupa at tanumbay ang kanyang puso. Kaya sinabi ng Panginoon, lipulin ko ang tao na akin nilang sa ibaba ng lupa, ang tao hayop, amang gumagapang at amang ibon sa impapawid sapagkat ako nilulungkot na nilalang ko sila. Sasabihin natin ng Diyos, dumarong parusa. Doon po dahil po sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, 3 kaluluwa lamang naligtas sa panahon na yun. Ano yun? Ang palagi lamang ni Noah. Si Noah, ang asawa niya, ang kanyang 3 anak, kasama ng kanyang mga magkailang 3 mga asawa. 8 lang ang naligtas. At, tandaan natin, may pangakong Diyos. Nagigibain niya muli ang sanglibutan sa uling araw. Ito po, halimbawa, sinasabi ko kanina, may mga nagbabasa dito sa pangalang sulat ni Pedro, pangalang sulat, sa 3 kabanata na hindi na po literal. Yan ang problema sa ibang mga nagbabasa. Ginagawa lang literal yung figurative, ginagawa lang figurative yung literal. Hindi niya maintindihan sila sa amin ng Diyos pag gano'n. Dahil dito, maliwanag, gigibayin ng Diyos ito. Dito po sa verse 6. Sa pamamagitan din ito ang daigdig ng ulay na pawan ng tubig at nagulaw, ngunit sa pamamagitan ng ganyan salita, sa kasalukuyang langit at lupa, iniingatan para sa ampoy, na inilaan sa araw ng pag-uukom at sa paglilipol sa masamang tao. So may isang araw na inilaan ng Diyos na itong kasalukuyang lupa at langit ay lilipulin niya sa pamamagitan ng ampoy. Kung ating babasahin, sayin natin dito po sa verse 10 ng chapter 3, ngunit darating araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawanaran ay masusunog. So on the last day, the current earth and heavens will be destroyed. Nadadalhin tayo ng Diyos sa langit at dadalhin niya ang mga masamang tao sa impyerno. At ang mahalaga rin sa Genesis o patriarchal period, tulad ng ating diniscuss na ilang araw nakakaraan, God's promises to Abraham. The land promise in Canaan or Palestine or Palestine
Sa Genesis 12 verse 1, gagawin kitang isang malaking bansa, kanya. Yung nakikita mong lupain, kanya, ibibigay ko sa iyo. So Genesis 12 verse 2, the nation promise. Ito ang Israel o Hebrews o mga Jews. The sin and spiritual promise. Ito yung Kristo. So Genesis chapter 12 verse 3. Pero sa 22 verse 82, inulit sinasabi sa pamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain lahat ng kansalupa. Sa Genesis chapter 31, sinabi ng Diyos kay Abraham, sa pamagitan ni Isaac ay tatawagan ng iyong binhi. Sa pamagitan ni Isaac, so si Kristo ay nanggaling sa layo ni Isaac and later on sa layo ni Jacob. At ang binhi na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ito ay makikita natin all the way sa New Testament sa Galatians chapter 3 verses 16 to verse 19. So tingnan nyo, the unity of the scriptures. The thread that unites the Bible is Christ. Tandaan natin yun. Sa 3:16, 19, hanggang 19, ano po? Basahin natin. Ngayon, ang pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa sa iyong binhi, si Kristo. Itong ibig sabihin ng kautusan na dumating pagka na 40 taon ay hindi magpapawalang bisa sa tipan ng dati ng pinagtibay ng Diyos o papawalang sa isang pangako sapagkat kung manay sa pamagitan ng kautusan ay ito hindi na rin sa pamagitan ng pangako, hindi pinagkalob ng Panginoon ito ng Diyos kay Abraham sa pamagitan ng pangako. Ngayon, tanong ng mga Hudyo, bakit binigay pa yung kautusan? Bakit pa mayroong kautusan? Ito yung binagdag dahil sa mga pagsasalangsang hanggang sa dumating ang bininas ang pinangkuhan at ito'y binigay sa pamagitan ng anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So, ganyan, ito yung crucible of the scriptures. So, makikita natin, ang Israel, ito po ay later on sa panahon ni Joshua, ay binigay lupain ni, tulad ng, huwag na natin ngayon po sa pinag-aralapon natin ito ibinigay pinangako ng lupain sa pamagitan ng Joshua. Binigay lahat ng pinangako. At namatay ang Panginoon, lahat ng kansalupa ay pinagpala sa pamagitan ng ating Panginoon. So, Old Testament, what is the message? Christ is coming. Matthew, Mark, Luke, and John, look, Christ is come. Epistles, the book of Revelation, Christ is coming again. So tingnan niyo, Old Testament, it deals with the preparation of God's salvation through Christ. Christ is coming. A Savior is coming. The Anointed One, Messiah, Christ is coming. Matthew, Mark, Luke, and John, Christ has come. Epistles to Revelation, Christ is coming. Kaya binigay yung mga sulat ni Pablo at ibang mga sulat at ang Apocalypse para kung Kristiyano ka na, kayo manatiling tapat. Bakit? Because Christ is coming. Sa mga hindi pa Kristiyano, kailangan kayo sumunod sa Ebanghelyo. Ligtasin yung kaluluwa because Christ is coming to judge the living and the dead. So, yun ang unang bahagi ng ating panahonan, the patriarchal dispensation. Ito'y sa mga panahon ng mga magulang. May kanyang kautusan at meron ding pagsamba. Actually, kasama rin mga Gentiles dyan dahil sa Romans chapter 1, lahat ng mga bagay na dapat nilang malaman ay pinaalam ng Diyos sa kanila. So, ganyan din paraan sa pamagitan ng mga pinuno ng mga pamilya, sa mga ama-ama o mga patriarchs. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. As usual, kahit ito po ay Sabado ng gabi, okay lang po yan. Maganda rin po yung marami tayong paraan at opportunity sa pagsasalita po ng Diyos. Yan. So, bago tayo magtatapos, basahin po natin yung mga nagbumati, nag-comment, si Badong Parbo, also known as Salvador. Maayong gabi, Brad. Maayong gabi po, Brad. Ikso. Rafael Ortiz, magandang gabi po. Jun Bautista, Bagarabi, ito po yung Ilocano, good evening. Samuel Graneta, good evening, kakabsat.
Combination po yan. Kakapsat means brethren. Good evening, brethren. Si Nida Villamin, magandang gabi po. Brother Lordy, magandang gabi rin sa iyo, sir. Anthony Daway Pinantao, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi sa iyo. Si Evelyn Molina, magandang gabi po, Brad. Magandang gabi, sister. Kennedy Piligampol, good evening po. Good evening din. Samson Castillon, nakinig kami, kapatid. Salamat sa iyo, Brad. Oljan Ocampo, good evening po. Si Zenon Briones Tanya Sr., good evening, watching from Church of Christ, Magsaysay, Davao del Sur. Ito po sa Mindanao. Jerry Moral, Marahay na Bangki po. Ayan. Yan po siya po yung Bicolano. Marites Salvador Lozano, good evening po. Ito po yung nabalo ng isang kapatid. Okay, salamat sa inyong mga comments. Dating din po tayo doon na po sa panghuling bahagi ng ating mga buhay. Meron pong karagdagang nagbigay ng pagbati, si Jeffrey Minao Alodo, good evening kapatid, at si Freddy Squadra, magandang gabi, Brad. Yan. So maraming salamat po. So tayo po ay ngiiwalay pansamantala dahil kailangan tayong pahinga dahil bukas po ay araw ng pagsamba. So tayo po ay manalangin. Abang badal, kayo po ay nagagalak sa salitang iyong pinahayag sa amin. Ang kasaysayan ng iyong kaligtasan na ay mababasa sa lumang tipan at ang katuparan ng kaligtasan iyon sa pamamagitan ng aming Panginoon sa kanyang dakilang sakripisyo na kanyang ginawa sa krus, kamatayan sa krus para po sa aming kaligtasan. Kayo po ay nagagalak na punawain namin ng iyong kalooban upang lalo pa kaming luminaw sa amin ang aming dapat paniwalaan at gawin. Tawanan niyo kami sa mga pagkakasala at dinadalangin namin mga kapatid na may karamdaman at ang mga kapatid na may mahalagang bagay na gagawin, sana sila inyong pagtabayan. At ang mga bagay ito ay manginingit, tagilan pa sa Kristo namin Panginoon. Amen. So, magkita-kita muli mga kapatid, loobin ng Panginoon sa susunod na linggo. Next week. Maraming salamat. Ingat po tayo.